magtatayo-tayo ulit ng negosyo. Doon siya nabuhayan, parang okay lang ba yun? Lahat ng negosyo pwedeng mag-success, lahat ng negosyo pwede ring mag-fail. So now, let's talk about business naman. So I know na pareho kayo na makaka-relate dito kasi bilang isang OFW, like you, Mark, na ang dami mo na palang naging business and ikaw naman, Miss Yang, na habang nandiyan ka sa abroad ay nagninegosyo ka dito sa Pilipinas. So ito yung gusto kong pag-usapan natin kasi madalas na naririnig ko sa iba na mag-ipon ka muna, huwag ka munang mag-business, unahin mo muna ang mag-ipon. Kapag nakauwi ka na dito sa Pilipinas, saka ka magnegosyo. Pero marami tayong nakikita, OFW na nasa abroad pa lang ay nagsisimula ng mag-build ng negosyo dito sa Pilipinas. So my question is, may karapatan bang magnegosyo ang OFW habang nasa abroad pa? O mas practical na mag-focus muna sa pag-iipon at saka mag-business kapag nakauwi na? Ano yung pros and cons sa both sides? Unahin na kita, Mark. Okay, sige. Sagutin ko muna yung unang tanong mo kung may karapatan ba magnegosyo ang mga OFW. Actually, may answer that is yes na yes naman, syempre. So, kahit sino naman may karapatan magnegosyo or magsimula ng negosyo. And then, dun sa pangalawang tanong, so ano ba dapat? Kailangan bang mag-ipon muna tayo bago mag-umpisa ng negosyo or mag-start na tayo ng pagninegosyo? Okay, sige. Siguro i-share ko yung experience ko bilang isang naging OFW at isang negosyante. So, actually, nagninegosyo ako ng walang puhunan. So, dyan ako palaging nag-i-start. So, ibig sabihin, wala akong ipon. So, kaya kong mag-start ng walang pera sa pagdating sa negosyo. So, paano ba nagagawa yon? So, pero ito ay ginagawa lang sa una lang. So, madalas na ginagawa ko is pre-selling. So, yun yung unang ginagawa ko kung sakaling gusto kong magnegosyo ng walang puhunan. So, let's say, sabihin nating pagkain ang aking ibebenta. So, ang gagawin ko is hihingi ako ng kalahati ng down payment bago ko, tapos yung binigay sa akin na down payment na yun yung ibibili ko ng mga produkto or ng ingredients. And then, pag kung sakaling i-deliver ko na yung produkto, that's the time na fully paid na yung ibinibigay. So, dun sa pag-uumpisa na yun, is kaya mong mag-umpisa ng negosyo nang wala kang puhunan. So, isa yun sa ginawa ko. And then siguro bilang isang OFW, advantage na lang ng isa kang OFW and then kung sakaling may naipon ka bilang OFW sa ibang bansa, syempre hindi naman sa kagaya nga ng mga napag-usapan natin, hindi lahat ng OFW ay may ipon pagdating sa Pilipinas. So, siguro dun sa mga OFW na nakapag-ipon sa ibang bansa, ang advantage nun is meron silang puhunan. So, madalas na tinatanong is, anong negosyo ang magandang umpisahan kapag may puhunan na ganito? So, yan ang madalas na nababasa kong tanong. Oo. And then, tinatanong din yun sa akin madalas, anong negosyo? So, ang madalas kong sagot sa mga OFW or sa mga gustong mag-umpisang magnegosyo, walang magandang negosyo. Lahat ng negosyo pwedeng mag-success, lahat ng negosyo pwede ring mag-fail. Oo. So, ang pinakamusyong maganda is kung ano yung pwede mong gawin or kung ano yung kakayahang mong umpisahan. For example, kaya mong magluto, so pwede kang mag-umpisa ng negosyo sa pagluluto. Hindi naman kailangan malaking puhunan agad ang ilalabas mo pag ganun sa pagninegosyo. Or kunyari, meron kang rep sa bahay, so pwede ka gumawa ng yelo or ice candy or ice cream. Kasi ngayon, makikita mo na sa social media or sa online na or sa TikTok na, ito pala, ganito pala gumawa ng... So, gamitin natin yung resources natin or yung technology as an advantage para sa atin para makapag-start ng negosyo nang hindi kailangan ng sobrang laking puhunan. Pero kung sakali ikaw ay negosyante na may puhunan na malaki, madalas sila yung mga nadidisgrasya. Kasi dahil, may pera ako, may backup akong kapital, so susubukan ko kahit anong negosyo. So, hindi pala tama yung ganun na kahit ano, or yung iba ang ginagawa is madami silang negosyong bubuksan na sunod-sunod. So, full force kasi may puhunan. Pero ang hindi nila alam, yung mismong learning dun sa pagninegosyo na kailangan pala, ito pala, ang dami pala, may costing, may babayarang tao, may babayaran ng renta sa bahay or yung
pinagpepwestuhan ng negosyo. Sobrang daming cost na kailangan nating i-consider pagdating sa pagdinegosyo. And then siguro kung talagang sobrang laki na meron kang puhunan bilang isang OFW na para magnegosyo, pwede kang pumasok sa franchising. Pero dun sa franchising, kailangan aralin mo yung mga nagpapa-franchise. Hindi porket franchising sila is kikita ka na, kailangan alamin mo na yung negosyo nila is profitable or yung feasibility talagang kumikita sila sa pagdating sa negosyo na yon. Kasi may iba, papa-franchise para lang kumita rin yung franchisee. Pero wala na silang after sales na tinatawag na yung support, kumbaga pababayaan ka na nila. So yun yung ibang napansin ko na nagpapa-franchise na sige, nakapag-benefits kami, nakapagbayad na ng franchise fee sa amin, yung isang OFW. So wala na yung support. So kawawa din naman yung namuhunan OFW na dapat kapag magpapa-franchise ka ng isang negosyo, kailangan hanggang sa dulo kasama ka doon sa negosyo ng OFW na nag-uumpisa na gustong makatulong o makapag-provide ng value sa mga tao. Kasi ang business kasi hindi lang siya more on pera-pera. Hindi lang income, hindi lang profit. So kailangan mong ibigay kung ano ba yung value ng negosyo mo. Ano ba yung maibibigay mo sa tao. Kasi may mga negosyo na kumbaga hindi naman masarap ang lasa, pero binabalik-balikan ng tao. 'Di ba? Mapapansin niyo 'yan, may mga ganyang business. So, ayun siya. So, pagdating sa negosyo, actually dapat talaga nagdi-negosyo talaga tayo mga OFW. So, subok lang tayo ng negosyo ng yung kaya nating gawin, or mas maganda yung tayo mismo yung nakaka-experience ng business na itatayo natin. Huwag yung magbibigay lang tayo ng puhunan sa ibang tao, tapos sila yung mag-handle ng negosyo. Kasi madalas yan, hindi nila na-appreciate yung value ng pera or ng capital na binigay natin dun sa mga tao na magmamanage ng business. So, di ba, minsan may mga sinasabi na, hindi, pwede mo nung maging kasamaan sa business mo yung kamag-anak mo. May ibang sinasabi na pag magbi-business ka, huwag ka mag-anak. Mas maganda ibang tao na lang para kapag nalugi yung negosyo, hindi kayo mag-aaway-away, hindi kayo magsisisihan ng kamag-anak mo pagdating sa negosyo. So siguro yun yung pwede kong insight na maibibigay. Pwede tayo mag-umpisa ng negosyo ng kahit walang puhunan. Basta kaya natin. Kailangan lang talaga ng kapal na mukha, saka yung kailangan mong magaling ka ring magsalita. But kung sakaling hindi ka magaling magsalita, kahit try mo lang sa kapitbahay mo or sa family mo, kausapin mo sila, kumbaga doon pa lang natitrain mo na yung sarili mo kung paano makipag-usap sa tao. Kasi pagdating sa negosyo, ang pinaka bumubuhay talaga sa negosyo natin is yung customer natin. So, kumbaga kailangan babalik at babalik sa atin yung customer. Kahit hindi maganda ang produkto mo, kahit hindi masarap ang produkto mo, pag nakita nila yung value mo na binibigay sa customer mo, babalik at babalik sa iyo yan. Pero syempre, doon tayo sa ibigay natin yung best natin, yung quality ng product natin pagdating sa negosyo. So, yun siguro yung maibibigay ko pagdating sa isang OFW ng mag-uumpisa ng negosyo. I love that na nabanggit mo yung part na you're giving value kapag nagninegosyo ka. Kasi hindi benta-benta lang, hindi pera-pera lang. Kailangan maramdaman ni customer na may value yung ginagawa mo para sa kanila. So sa lahat ng mga nakikinig na OFW, I hope na you still learning kasi pwede talaga kayong mag-start ng negosyo. Basta aralin nyo lang kung paano. Huwag basta sabak ng sabak. At kung medyo bata ka pa naman talaga at umuwi ka at may ipon ka, so pwede ka mag-start ng business. Huwag mong antay na tumanda ka sa abroad na wala kang nagawa. So how about you, Miss Yang? Anong insights mo doon? Thank you, Miss Mitch. Para sa akin kasi, yung pagbibusiness is yun yung paraan, yun yung isang paraan ng isang OFW. Para lang sa ganun, yun yung kasi nakikita natin na way para makaalis tayo sa pagiging OFW natin, para makaalis tayo sa pagiging empleyado natin. Yun lang yung tanging paraan dahil hindi ko nakikita na pag-iipon yung paraan para makaalis tayo dito. Dahil once na nag-ipon ka, sabi ko nga, mawawaldas yan Hindi tayo bato. Tanggapin natin yung realidad. Doon tayo sa realidad, hindi yung parang over tayo na nasabihin natin na pwede. Kahit alam mo naman sa sarili mo na hindi mo kaya yung ganong situation, na kailangan patigasin mo yung puso mo, na hindi ka magbibigay kapag ka may nanghingi sa'yo, o may kamag-anak ka na mayroong emergency whatsoever. Paano mo matatanggihan yung ganon kung yung mismong pamilya mo ay kailangan ng tulong?
Kailangan mo bang i-detach yung sarili mo sa kanila para lang hindi magalaw yung iniipon mo? Kasi once na nandyan yung ipon mo, hindi po pwede. Parang impossible. Yun yung realidad. Hindi ito hindi ito yung kagaya ng sinasabi nila na alam mo yun, pwede mo namang tanggihan. Pero ikaw mismo na OFW, alam mo sa sarili mo. Ngayon, alam ng bawat isa sa atin na mga OFW na hindi natin kayang gawin yun. Sinasabi lang natin minsan na kailangan kong maging matigas, pero once na nandyan na yung situation, hindi mo nagagawa. Pero kasi once na nag-business ka, once na sinubukan mo yung sarili mo na magnegosyo, just like yung ginawa namin, it's too hard kasi marami kaming pinagdaanan sa business eh. Ang dami kong trinay, ang dami naming sinubukan ng mga negosyo ng asawa ko na may mga na-failed, maraming nag-failed. May mga times na hindi na siya makausap, parang natatakot siya. Natatakot siya na baka sumbatan ko. Kasi nagkakaroon kasi ng misunderstanding minsan sa mag-asawa. Gusto ko lang ma-share tong part na to. Kasi minsan, kaya nagkakaroon ng misunderstanding or hindi kayo nagkakaintindihan sa part na pagdating sa pera. Kasi sa amin, pinag-usapan namin before pa ako umalis, huwag tayong mag-aaway pagdating sa pera. Please lang, huwag nating pag-aawayan ng pera. Kasi hindi ako yung taong makwenta. Huwag ka rin kasi yung porket nasa ibang bansa ka na babae, ay kinukwenta mo lahat ng gagastusin sa Pilipinas, ipaubaya mo sa kanya. Bigyan mo siya ng respeto, para lang sa ganun, bigyan ka rin niya ng respeto, pabalik. Na alam mo yung magtiwala ka sa kanya. Kasi alam mo naman sa sarili mo na mare-realize din niya na itong tao na to binibigyan niya ako ng respeto at binibigyan niya ako ng tiwala. Bakit hindi ko magawa pabalik? Kasi nasa sa kanya na yun eh, 'di ba? Basta alam mo na ginawa mo yung part mo. Dumating kami sa ang dami naming ginawang businesses. Maraming nag-failed. As in, talaga. Andun yung mga part na parang nagbabuyan kami. Tapos alam mo yun, nagkaroon ng yung flood, mga ganyan. So, meaning to say, na-wash out lahat. So, wala. Nagkaroon kami ng tindahan, ng grocery. Tapos, nagkaroon ng road widening. So, nadali yung ano namin. So, wala lang space. So, andun yung hinakot na lahat ng mga palinda, nilagay na lang sa bahay hanggang sa naubos. So, alam mo yung part na depression niya. Kasi ang daming na-depress nung panahon na yun, daming na-depress sa amin kasi may mga pharmacy na talagang as in wala lang space eh kasi nakuha nung ano. So, yung depression na ang sinasabi niya, wala lang, sabi niya, maghihiwalay na kami nito. Yun yung equivalent sa kanya kasi parang iniisip niya na sisisihin ko siya. Kasi nakailang beses na siyang failed. Kasi ako yung laging support ng support. Kaya natin yan. Basta ang sabi ko, lahat ng sasabihin ko sa'yo, lahat ng ano ko is gawin mo lang. Kung mag-failed man tayo kako, okay lang, bangon tayo ulit. Kaya nga nakuha ko to naman dun sa community natin. Kaya mahalaga ng mga OFW, mayroon kayong community na nahihingan ng payo kung sakaling may mga bumabagabag sa atin. Kasi dun sa community natin kasi may mga payo doon na kahit hindi mo itanong, nakukuha mo. Ito pala yung para sa akin. Sumating kami dun sa point na parang yun yung thinking niya. Pero ang sabi ko, ayusin mo yung sarili mo, hindi ako nagagalit, okay lang sa akin yun. Hanggat nandito ako at kaya ko pang kumita, gagawin natin ulit. Maghanap ka ng pwesto, magtatayo tayo ulit ng negosyo. Doon siya nabuhayan, parang okay lang ba yun? Ganun yung ano niya. Kasi hindi mo siya, nagkakaroon kayo ng away. Kaya minsan hindi mo pag sinasabi mong wala kayong mapagkatiwalaan. Baka kasi mali din yung pamamalakad mo. Baka kasi bawat kibot na lang, binobomba mo ng binobomba si partner mo. Kasi ang business hindi instant. It takes time. Sa amin matagal, talaga matagal. Matagal yung journey namin hanggang sa dumating kami sa time na parang ang daming failure, sa totoo lang. Pero inintindi ko eh, nag-intindihan kami pareho. Hanggang sa nag-come up kami dun sa bagay na eto na pala siya. So ngayon, ang masasabi ko na advantage na sa akin na nag-business ako sa Pinas kasi sumasahod na siya sa business namin. So yung sahod niya, yun yung ginagamit niya para sa anak namin, para sa pang-araw-araw nila. So ako, hindi ako nagpapadala ng pera sa kanila. Kung magpapadala man ako sa kanila, yung may oh, parang merong ano si Jared sa ano, yung anak namin, merong sa school, merong ganap. So maghati tayo. Parang French style yung ganap namin. So maghati tayo. So akin kasi may sahod naman siya, may sahod ako. 'Di ba? Yun yung advantage na nagawa ng business na ginawa mo sa Pilipinas while abroad. So makakalculate mo ngayon na pwede na akong umuwi.
Kasi meron na. Kung wala man akong sahod, may sinasahod yung asawa ko. So at least mabubuhay kami doon sa part na yon. Yung ano namin ngayon is at least nakakagawa ako ng ibang pwede kong gawin doon sa sinasahod ko. Kasi hindi na ako nagpapadala ng ganun kalaki sa kanila. Dahil meron na siyang naaambag eh. Meron na siya. Hindi na siya yung monthly na asa na yung padala. Hindi na siya ganon yung situation. Kundi may sinasahod siya sa company, which is yun yung pinangtutustos niya sa pang-araw-araw. So ngayon, kung meron lang ambagan sa pamilya na ganon, so yun, dun lang ako parang, o sige, sa akin na yung ganito. Yun yung, at saka marami kang matutulungan. Kagaya sa amin na meron akong nag-branch out kami, so may kapatid ako na natulungan ko para magkaroon din siya ng income, mga ganyan. So hindi na siya asa sa akin na ate, pahingi naman ng ganito. So ikaw, na OFW, medyo nagkakaroon ka ng luwag kung ginawa mo yung mga ganyang bagay. Ngayon, kung wala ka talagang mapagkatiwalaan sa Pilipinas, then do it kung saan kang bansa. Pwede kang mag-online dropshipping. Ang daming offer ngayon ng mga dropshipping na wala kang perang ilalabas. Sa Amazon, sa lahat, ang dami. Pwede ka rin gumawa sa online, sa Canva, ng mga graphics whatsoever na pwede mong ibenta sa Etsy. Ang daming paraan para pwede kang kumita. Pwede ka rin mag-VA, pwede kang mag-manage sa mga account ng mga negosyante sa ibang bansa like US whatsoever para magkaroon ka ng extra. Huwag mong pangarapin na yung sahod mo lang talaga yung kita mo. Kailangan meron kang ibang pagkakitaan. At once na kumikita ka doon, at least meron kang pag-iinvestan. Business man yan or something na lupa. Hindi po pwede na iipunin mo lang sa sarili mo. Hindi kasi siya pwede. Kasi yung turo kasi doon is iipunin mo and then saka ka magbi-business pag uwi mo ng Pilipinas. Ang daming failure na nagaganap. Just like nung sinabi ko, kung umuwi ako nung panahon na yon at inasahan ko yung kita, yung sinahod ko, wala na broke na kami at babalik na naman ako. Although ginawa ko naman yun, pero nung wala pa yung bunso ko, nung nasa Qatar kasi ako, umuwi ako, yun yung nag-business ako, failed ako. As in, failed ako, so bumalik ako ng bansa. So, pwede yon kung may pagkakataon ka na like after ng 2 years mo at bata-bata ka pa, after ng 2 years mo, nakaipon ka, umuwi ka ng Pilipinas, mag-business ka. Kasi hindi naman lahat ng business nagtatagumpay ka agad. Marami kang pagdadaanan. Pero, be thankful kung yung unang business mo nagtagumpay agad.